Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang mga maaksong balita sa araw na ito sa Civil Defense in Action. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Office of Civil Defense, pangungunahan ang humanitarian assistance ng Pilipinas sa mga sinalanta ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar at Thailand. Bilang ng mga namatay dahil sa lindol patuloy na tumataas. Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo. At mga LGU patuloy na tumatanggap ng pagsasanay mula sa inyong Office of Civil Defense bilang paghahanda sa anumang sakuna.里头压着多少人都晓不得，买卖又来了，地震，跟前呢。 Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, nagpapatuloy po ang pagsagip sa mga biktima ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Higit 1,000 na ang naitalang patay habang patuloy pang tumataas ang bilang ng mga nasawi. Ang mga imahe ng isa sa pinaka-mapaminsalang lindol, silipin po natin sa Civil Defense in Action report na ito. Palakpakan ng mga rescuer na mahugot mula sa guho ng isang apartment building sa Myanmar. Ang 30 taong gulang na si Pai Lay Kaing nayakapan ng kanyang asawa bago dinala sa ospital. Ito ang mga imahe sa Myanmar. Nakikipaghabulan kay kamatayan at nagkukumahog ang mga rescuer na mailigtas sa mga natabunan ng mga gusali matapos yanigin ng Central Myanmar ng lindol na may 7.7 magnitude at lalim na 10 kilometro batay sa United States Geological Survey. Ang sentro ng lindol ay nasa 17.2 kilometers mula sa lungsod ng Mandalay, ang pangalawa sa pinakamalaking lungsod ng Myanmar. Ang tahanan ng Mandalay Royal Palace, mga makasaysayang templo, historical landmarks, kabahayan, apartment buildings at mga tulay pati sa Kapitolyo ng Naypyidaw. Makikita mga nabitak na kalsada, naputol na mga tulay, gumuhong mga kabahayan, dinig pa ang mga panaghoy ng mga nasa ilalim pa ng mga guho. Ang mga imaheng ito nakunan sa video at ibinahagi sa social media. Takot na napaupo sa runway ang mga pasahero at empleyado sa Naypyidaw International Airport. Nag-collapse ang air traffic control tower kaya't na-divert ang lahat ng flight sa Yangon. Lalo ng mga paparating na rescue team buhat sa ibang bansa. Napinsala ang 5th century 3-story conical Buddhist temple na ito sa Mon State. Isa namang babae ang matagumpay na nahugot mula sa gumuhong bahay. Naramdaman din ang pagyanig sa katabing bansang Thailand. Nagpanik ang mga tao sa kalsada ng Siam Square. Sa isang kisap mata, gumuho ang ginagawang high-rise building na ito sa Bangkok. Karipas ng takbo ang lahat dahil halos abutan na sila ng usok. Bumagsak naman ang crane na ito kasama ang crane operator sa isang ginagawang gusali sa kasagsagan ng lindol. Kita sa mukha ng mga tao na tila nag-mass exodus sa kalsada ng Bangkok. Kita naman ang pagtapon ng tubig sa swimming pool mula sa mga rooftop ng gusali.
Nakuna naman ang video ng mga bakasyonista ang umaalon na tubig sa swimming pool sa rooftop. Sumayaw ang chandelier, umano ng tubig sa swimming pool na ito. May ibang naramdaman ang pagyanig habang nagsiswimming sa kanilang hotel. Naputol naman ang connecting bridge sa pagsayaw ng dalawang high-rise building na ito. Nagsayawan ang mga ilaw sa cafeteria na ito. Naglaglagan din ang mga ceiling panel. Hindi na rin nagawang magbihis ng lalaking ito sa pagmamadaling umalis ng gusali. Standstill ang mga sasakyan sa Bangkok, 2 oras matapos ang lindol. Umalingaw-ngaw ang sirena, hindi rin gumagalaw ang trapiko sa Sukhumvit. Tumempo naman sa isang live program ng isang TV station na mangyari ang lindol. Itinigil ang programa at nag-dock, cover and hold ang mga anchor at guest. Pabilisan ng mga construction workers sa paglikas mula sa gusali. Ipinakita ng turistang ito ang pinsala ng lindol sa kanyang tinutuluyang hotel. Nabitak ang mga pader at kisame sa kanyang palapag. Sa hotel naman ng isa pang turista, kita rin na nagkabitak-bitak din ang mga pader. Napasalampak na lang sa sahig ang mga naabutan ng lindol sa rooftop ng isang gusali. Abala ang lahat sa tiyanging ito nang maramdaman ng pagyanig, kaya naman iniwan na ang mga paninda at lumikas sa mas ligtas na lugar. Halos talunin at sampahan na ng mga tao ang turnstile na ito makalabas lang sa lugar. Sa 82nd floor ng Biok Sky Hotel, nagsayawan ang mga estante ng isang restaurant doon. Pabilisan din ang paglabas sa mga tao na ito na naipit sa loob ng mall. Matsagang naglakad na lang ang mga tao dahil tukod ang trapiko at wala nang masakyan. Pero sa gitna ng kaguluhan, takot at pangamba, nanaig pa rin ang pagiging makatao ng ilan. Eksena itong nakuna ng CCTV habang lumilikas sa mga residente ng isang gusali sa Bangkok. Pinagtulungang buhatin at ibinaba ng hagdan ng isang matandang naka-wheelchair. Hindi naman iniwan ng pet owners na ito ang kanilang mga pusang alaga. Hindi hinayaan ng mga nurse sa peligro ang mga bagong silang na sanggol sa nursery room ng isang ospital. Hindi halos magkasa ang mga kamay nila para pigilan sa paggalaw ang mga crib hanggang matapos ang pinaka-mapanganib na sandali. Samantala, bumubuhos na ang tulong buhat sa iba't ibang bansa sa Myanmar na sentro ng 7.7 magnitude na lindol. Nakahanda na rin ang contingent mula sa Pilipinas upang umagapay at magbigay ng humanitarian assistance sa relief efforts sa Myanmar. Muli namang nagpaalala ang Office of Civil Defense na iprioridad ang engineering solutions at mahigpit na ipatupad sa bansa ang National Building Code sa kabila na rin ng mga naging pinsala sa mga istruktura sa Myanmar at Thailand. Ang Civil Defense in action sa ulat na ito. Nakapangingilabot ang pagguho ng ginagawang gusaling ito sa distrito ng Chatuchak sa Bangkok, Thailand matapos tumama ang 7.7 magnitude na lindol nitong Biyernes, March 28. Nasa 100 construction worker na pinaniniwalaang natabunan ng 30 palapag na gusali ang pinaghahanap pa. Marami ring mga gusali at struktura ang bumagsak sa Myanmar. Dahil madalas din ang lindol sa Pilipinas, muling nabuksan ang kamalayan ng maraming Pilipino na dapat magsilbing wake-up call ang nangyaring lindol sa Myanmar, kung saan umabot na sa 1,600 ang napaulat na namatay at pinangangambahang patuloy na tataas pa ang bilang ng mga nasawi. Una nang ipinanawagan ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang striktong pagpapatupad sa bansa ng National Building Code para sa mas epektibong paghahanda ng bansa sa lindol.
at mahinto ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa mga restricted o ipinagbabawal na mga lugar. Unang-una, yung binanggit natin na engineering solutions. Kahit gaano tayong kabilis tumakbo o gaano kaganda yung ating duct cover and hold, kapag yung struktura na kung saan kayo doon ay nakatira o sa building kung saan kayo ay doon nagtatrabaho, delikado yan kung yan mismo ang guguho. Kaya unang-una talaga solusyon dito sa paghahanda, hindi po yung duct cover and hold. Ang unang hakbang ay siguraduhin nating lahat. Muli, nakikiusap tayo sa mga kasamahan natin sa local government units. Sila yung unang-una nating inaasahan na ipagpatuloy nila ang paghihigpit sa pagbibigay ng building permit at occupancy permit. Ibig sabihin, yung ipinasok na plano, yung ba talaga ang inapruban at yun ba talaga ang ginawa. At yung gumawa ng plano, bantayan nila yung plano. Kaya nananawagan nga po tayo sa ating mga kababayan, pag naghihigpit po ang City Hall, wag na ho nating piliting mag-shortcut. Kasi ang mapapahamak sila din o yung kanilang mga mahal sa buhay. So nasa local government units po yan. Ang role naman ng national government po, lalong-lalo na ng PBOLCS, ng DENR, ay yung pag-identify kung saan po ang landslide-prone areas, surge-prone areas, tsunami-prone areas, na dapat i-consider po yan o bigyan po yan ng halaga ng mga nagbibigay ng approval ng City Hall. Yung po yung tulungan po dyan. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, habang hindi pa nangyayari ang kinatatakutang paggalaw ng West Valley Fault at Manila Trench, dapat magkumahog na ang lahat para sa paghahanda gaya na lang ng retrofitting ng mga struktura. Kailangan maghabol pa ho tayo talaga. Ang lagi lang ho natin nakikita, yung pangalawang level, yung tinatawag nating duct cover and hold. Yan po ay reaction lamang kapag nagkaroon ng malakas na lindol. At ang unang level na mas mahalaga po ay yung mga engineering solutions. Ibig sabihin, yung ating bang mga gusali, bahay, yung mga struktura, mga tulay, yan ba ay napakalakas o matatag upang kayanin niya yung malakas na alog ng lupa kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Doon po tayo dapat maghabol ng todo-todo. Pagdating naman po kasi doon sa kahandaan ng national government, hindi lang naman po ng Office of Civil Defense. Kasama namin ang nasa uniform services. Ibig sabihin, ang Philippine Air Force, Army, Navy, ang mga kasama natin sa Philippine National Police, kasama na rin natin ang Coast Guard at ang mga LGUs po natin. Yung reaction, marami po tayo mga sanay na tauhan na handa po tayong tumugon. Meron din po tayong mga eksperto, yung mga highly trained collapse structure rescuers. Meron po tayo niyan. Again, ang West Valley Fault, 7.2 magnitude. Ang Manila Trench po, ang projection dyan, 8.3. Sa ayon sa pag-aaral din po ng PBOLCS at ng JICA noong 2004, 20 years ago pa ho yun. Ibig sabihin, mas marami na po tayo mga istruktura ngayon, mga bahay. Sana po yung mga nadagdag na mga bahay, mga matitibay, sumunod sa building code. Mas marami na rin tayo mga populasyon ngayon. Ang sinasabi po sa pag-aaral niyan, kaya po tayo nangangamba nga at naghahanda ng todo, ay mga 30 to 50,000 na mga mamamayan ang maaari pong kagad mamatay, masawi. At mahigit sa 160,000 pong individual ang maaari pong lubhang masugatan. Ibig sabihin, kandidato rin po yun na maaaring masawi. Kaya ba yan ng ating health system, ng mga ospital? Kapag nangyari din po yun, mga ospital din po natin, yung mga maaaring yan po ay hindi rin mo matitibay sa ngayon, at yung mga doktor natin, yung mga magre-responde, maaaring sila rin po ay biktima. Kaya matindi po yung ganyang senaryo kapag nangyari talaga yung napakalaking lindol. Kung kayo po kasi ay nasa loob ng struktura naman, naka-duct cover and all kayo, kung ang struktura naman po ay mahina, doon po kayo matatabunan o malilibing. Kaya binibigyan po natin ng diin, given na yan ang nangyari sa Myanmar, na ating level 1 engineering solutions, retrofitting po halimbawa ng mga paaralan, mga critical structures kagaya po ng mga health centers. Bisitahin na po yan, may mga engineers po tayo, yung mga local government units natin, palakasin po nila. May mga solutions po yan
i-retrofit po nila yung mga paaralan. Sa Japan po, lahat ng eskwelahan po doon ay retrofitted. Dapat ding seryosohin ayon kay Yusek Nepomuceno ang ginagawa tuwing earthquake drill na pag-dock, cover and hold para makaligtas sa lindol. Patuloy po natin pinagbubuti po yung pagkampanya sa dock cover and hold na sana ay talagang mas seryosohin ng ating mga kababayan. Dahil ang dock cover and hold po, yan ang unang mga minuto na magliligtas sa inyo kapag nagkaroon ng pag-alog. Halimbawa, nasa loob kayo ng bahay ninyo, ang dock cover and hold, yan po yung hindi kayo ma-out of balance. May iwasan nyo pong mabagsakan kayo ng mga ilaw at yung mga maaaring bumagsak sa kisame. Dahil pag tinamaan po ang inyong ulo at yung leeg ninyo at nagkaroon ng pagdurugo, yung mga unang minuto, manawalan kayo ng malay, hindi po kayo makakalabas po ng bahay ninyo. Samantala, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naghahanda na ang pamahalaan ng humanitarian aid sa Myanmar matapos ang isinagawang critical interagency meeting kasama ang Office of Civil Defense, DOH at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa pinakahuling bilang, 70 miyembro ang bubuo sa Philippine Interagency Humanitarian Contingent na tutulak para sa mahalagang misyon sa Myanmar. Ito ay mula sa Office of Civil Defense, 525th Engineering Combat Battalion ng Philippine Army, 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection Special Rescue Unit, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Health at pribadong sektor. Nagpaabot naman ng mensahe ng pakikiramay si Defense Secretary at National Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Gilberto Teodoro Jr. sa mga nasalanta ng lindol. Ayon naman kay OCD Administrator Yusek Nepomuceno, handa ang Pilipinas na magbigay ng agarang tulong sa Myanmar, tulad ng ginawang tulong ng nilindol ang Turkey at Syria. Sa ibang balita, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon nitong Sabado, March 29. Ayon sa PHIVOLCS, isang weak ash emission na umabot sa 500 meters ang plume na ibinuga ng bulkan na na-record ng thermal camera sa Lower Masulog Observation Station sa Canlaon City. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang status ng bulkan. Samantala, itinutulak ng Philippine Delegation sa International Conference sa Geneva ang tinatawag na Enhanced Humanitarian Collaboration. Sa pangunguna ni Civil Defense Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, pinag-usapan ang pagtutulungan ng gobyerno at ng sibilyan sa Humanitarian Network Partnership Week 2025 sa Geneva International Conference Center. Lumahok ang OCD sa iba-ibang mga pulong at sesyon na siyang nakatutok sa updates, mga pag-aaral at future strategies sa International Search and Rescue Advisory Group, United Nations Disaster Assessment and Coordination na tinatawag na Anticipatory Action, sa kasalukuyang geopolitical situation at financial constraints o kakulangan sa budget, mayroong nagkakaisang panawagan sa naturang event ng tulungan ng tinatawag na humanitarian community. Ito ay para maiwasan ang global crisis at mas maprotektahan ang tinatawag na vulnerable populations. Nagkaroon din ang mga opisyal ng OCD ng courtesy call kay Ambassador Carlos D. Soreta, ang Philippine Permanent Representative to the United Nations. Narito pa ang mga aabangang maaksong balita. Office of Civil Defense dumalo sa High-Level Policy Forum on Accelerated Financing for Disaster Risk Reduction sa Norway. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna.
#panatag ang may alam. Kapag lumindol ng malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. #panatag ang may alam. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas. 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 Nagbabalik ang Civil Defense in Action. Hindi lang sa Geneva kundi tumulak din ang inyong Office of Civil Defense sa Oslo sa Norway kung saan dumalo ito sa tinatawag na High-Level Policy Forum on Accelerated Financing for Disaster Risk Reduction. Layunin nitong mapalakas ang mga strategiya sa pangangalap ng pondo para sa civil defense management. Mismong ang Philippine Embassy sa Norway ang sumalubong kina Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Kasama niya sina Rehabilitation and Recovery Management Service Director Harold Cabreros, maging si Policy Development and Planning Service Plans, Programs and Projects Development and Management Division Acting Chief Emmanuel Balahada. Ang nasabing event ay co-sponsored ng Norwegian Ministry of International Development at ng UN Office for Disaster Risk Reduction. Kabilang pa sa layunin ay magkaroon ng increased awareness na siyang mapapakinabangan at pagbibigay ng prioridad at rekomendasyon sa disaster financing. Ipinagmalaki ni Assistant Secretary Alejandro sa forum ang mga nagawa ng OCD. Mas pinagtibay pa ng Office of Civil Defense Western Visayas ang paghahanda sa anumang sakuna sa kanilang isinagawang disaster response training. Partikular na nagsanay ay ang lokal na pamahalaan ng Bototan kung saan ang kanilang disaster response sinamahan ng Incident Command System na pagsasanay. Isinagawa ito kamakailan sa Damires Hills, Haniway, Iloilo. Aabot sa halos 30 individual mula sa LGU ng Bototan ang dumalo. Lain nitong mapalakas ang disaster response at incident management sa pamamagitan ng tinatawag na structured command and coordination principles. Kabilang sa nanguna sa pagbibigay ng pagsasanay ay sina Engineer Joseph Paul Nogra mula sa OCD-NIR, Senior Fire Officer 4 Antonio Escobido Jr., at Senior Fire Officer 3 Robelo Aguilar ng Bureau of Fire Protection, maging sina Lester Kenneth Gimotea at Stephen Hardeleza ng Incident Command System. Si Angel Grace Limera ng OCD Region 6 ang nagsilbing course monitor. At bago po tayo magtapos, isa munang scam alert. Ayon po sa Office of Civil Defense Ilocos Region, nakatanggap sila ng ulat na may isang Lorraine Marasiga na may contact number na 0908-152-1632 na ginagamit umano ang pangalan ni OCD Regional Director Lawrence Bina para makipagtransaksyon sa isang supplier. Ayon sa OCD Region 1, hindi nakikipagtransaksyon si Director Bina. Ito ay lalo na sa personal matters o sa tinatawag na procurement-related concerns. At para po makaiwas na mabiktima ng scam,
Kumpirmahin muna ang OCD Region 1 Secretariat sa mga telepono bilang 0917-300-5096, 0907-356-4298 o sa 0927-399-2854. At lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging